Posibleng maapektuhan ang mga programang pangkalusugan ng World Health Organization o WHO gaya ng pagtugon sa tuberculosis, HIV, AIDS at iba pang health emergencies dahil sa utos ni US President Donald Trump na pagkalas sa organisasyon. Isa pa sa kontrobersyal na utos ni Trump, 2 kasarian na lang ang kikilalanin ng Amerika. Nakatutok si Mariz Umay. Sure win o tiyak na pagkapanalo sa lokal na posisyon kapalit ng milyong-milyong piso. Yan po ang modus ng 3 nasa koteng sospek na nagpapanggap na IT expert ng COMELEC at kaya umanong manipulahin ang resulta ng eleksyon. Nakatutok si June Veneral. Napag-usapan ang pagpapatibay ng kooperasyon ng Japan at Pilipinas sa gitna ng hamon sa Indo-Pacific region sa pagbisita ng Defense Minister ng Japan sa Pilipinas. Ibinasura ng Pasay Metropolitan Trial Court ang kasong acts of lasciviousness na inihain ng aktor na si Sandro Mulak laban sa isang direktor at isang scriptwriter. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inabot ng 1 buwan mula nang ihain ang unang reklamo bago natapos ng Secretary General ang pag-verify sa mga ito. At nakatutok si Tina Panganibanter. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III. Kalaboso ang 5 gumagawa umano ng singsing gamit ang 10 pisong barya sa Siquijor. Ibinebenta umano nila yan sa halagang 1,500 pesos bawat isa. At nakatutok si John Consulta. Nanghihinayang ang World Health Organization sa pagkalas ng Amerikas. Panibagong good news sa sports! Pasok na sa 2025 FIBA Asia Cup ang Gilas Pilipinas. Nasa kote sa Taguig ang 2 sospek sa kakaibang modus ng pagbebenta ng nakaw na motorsiklo. Ang tinatarget, kulay at uri ng motorsiklo na nire-request ng buyer. Nakatutok si John Consulta. Inamin ng ilang dating Customs Commissioner sa pagdinig ng House Quadcom ang pagkakaroon ng TARA system o pagbibigay ng padulas sa proseso ng imported shipment. Kabilang sa mga nakalusot dyan, ang bilyong pisong halaga ng shabu na kinokontrol umano ng isang Davao Mafia ayon sa isang dating customs officer. Nakatutok si June Veneracion. Para hindi na sumabay sa Valentine's Day, may ilan ang nag-date sa mga romantic pero libreng pasyalan sa Maynila. Dagsa na rin ang mga namimili sa Dangwa Flower Market. At live mula sa Pasig River Esplanade, nanindigan ang Pangulo na walang overkill at paglabag sa karapatang pantao sa operasyon ng pulisya para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. May siniguro rin siya kaugnay naman ng mga sangkot umano sa pagpuslit ni Guo palabas ng Pilipinas. At nakatutok si Ivan Mayrin. Sa pagdinig ng Kamara, inakusahan ni Congressman Rodanto Marcoleta ang isang tagapagsalita ng Coast Guard ng pagtawag sa kanya na traidor kaugnay ng pahayag niya tungkol sa West Philippine Sea. Itinanggihan ng opisyal sabay basa sa orihinal niyang pahayag. Ang kanilang paghaharap sa pagtutok ni Tina Panganibanter. Marami ang naalarma sa biglaang pagpanaw ng aktres na si Barbie Hsu dahil sa pneumonia. May paliwanag ang mga eksperto sa naturang sakit na pumangalawa sa mga sanhi ng pagkamatay ng mga pasyente ng Lung Center of the Philippines noong 2024. At nakatutok si Joseph Moro. Tinatanggap daw ni Makati Representative Luis Campos ang pag-iimbestiga ng COMELEC